araw na to talagang binanata na ni Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Talagang sinabi niya na meron tayong presidenteng bangag o walang patumpik-tumpik, talagang sinabi ni Pangulong Duterte yan, mga kabibig. Sabi pa ni Pangulong Duterte, ito merong isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Magiging olol si Marcos. O, tingnan nyo ha. Magiging olol si Marcos, mga kabibig. Talagang he mentioned the name Marcos. Maybe constant use of heroin. Wala. He mentioned the specific droga. He mentioned the specific polvoron, kabibig. First time lang, mga kabibig, na narinig natin si Pangulong Duterte na he mentioned the specific polvoron na ginagamit di umano ni BBM. Aabot pa siguro siya ng 80. Pero sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Hala, grabe. Yan ang sabi ni Pangulong Duterte sa proclamation rally ng PDB laban, mga kabibig. Gusto nyo bang pakinggan ang pagsampit ni Pangulong Duterte? Eto, i-share ko sa inyo ang revelasyon na meron tayong presidenteng bangag. Grabe. Na-shock at mga tao pumalakpak. Bakit pumalakpak ang mga tao? Kasi kumpirmado. Kaya pala, kabibig, takot mag-hair follicle test. Kasi kumpirmado ni Duterte. Nako, heto, kabibig ha. Panoorin natin, kabibig, kung ano ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Baka sabihin nyo, nagawa ko ng ako. Ito na. Ito na ha. Ready na ba tayo? Isang presidente na talagang bangag. Yan. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Agoy. Maging ulol si Marcos. Agoy, ulol. Ulol talaga ang term. Maybe constant use of heroin. Aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Hala, grabe. Hindi, nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Hala, gusto niyo bang pakinggan ulit? Kasi yung iba sabi, gusto ko pakinggan ulit. Kasi ito yung hinihintay natin. Ito yung magpapabagsak sa kanila. Sige, pakinggan without any interruption. Go. Isang presidente na talagang bangag. Natibinag, Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos. Kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Yun, mga kabibig. Yan ang pasabog ni Tatay Digong. Ano ba ang nag-trigger kay Tatay Digong? Ano ba ang nag-trigger sa kanya kung bakit niya ito binulgar, mga kabibig? Kasi tinawag ang PDB laban ng mga namimili ng suka or tagabili ng suka or mga suka. So, inunahan ang PDB laban, natural. Sila ang unang
nagtapon ng, hindi naman kung ako isipin ko yun ba, yung parang nilapastangan yung pagkatao ng PDP Laban. Take note, ang daming lawyers na tumatakbo sa PDP Laban. Tapos sabi nila, yung mga tumatakbo sa PDP Laban, wala yung magagawa, wala pang naipakitang kayang gawin. Oo nga, kailangan natin ng bago. Kasi yung mga luma, sila yung walang nagawa sa bansa. Ilang termino nang nakaupo, ano bang ginawa? Nagbudots? Nagsayaw-sayaw? Excuse lang yung sa mga ilang mga politiko na talagang ginagawa ang kanilang trabaho. Diba mga kabibig? So, ano ba ang ginawa ni Pang Duterte? Ay di binanggit na niya. Meron tayong presidenteng bangag. 'Di ba? Ang sabi niya, meron tayong presidenteng bangag. Oh. Isang presidente na talagang bangag. Buang, hindi, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging olol si Marcos. Oh, Marcos talaga. Sino mang nakaupong presidente ngayon? Si Marcos. Yun nga, kabibig. Ito na mga sinasabi natin. Nako. O, ito pa. Ito pa, ha? Ito ha. Hinggan pa natin si Pangulong Duterte sa another expose ng kanyang pinapasapasabog. Ito na. Daming expose, ha? Go. Law and order. Kung kaya niyang putang ina. Pablo eh. Alam mo kung ako ang durugista, kung may gano'n ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. Halak ka. Grabe. So, yung paski yung mga pulis, pati military, medyo ano sila? Relax lang. Chill lang. Because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Same lang to sa nauna nating napanood mga kabibig, di ba? Continuation lang to mga kabibig. So, ano ang iyong komento tungkol dito? And, naku mga kabibig, good news. Ito ay isang malaking good news kasi si VP Sara mga kabibig ay formally inendorso na niya ang PDP Laban mga kabibig. Okay? Pero hindi nasali si Atty. Vic Rodriguez kasi hindi naman siya PDP Laban. Pero I'm sure i-endorse siya ni VP Sara. Sabi, basahin natin mga kabibig ha. Basahin natin. Ito na. Ako ay nagtitiwalang nasa taong bayan ang kapangyarihang baguhin ang kasalukuyang takbo ng ating bayan sa pamamagitan ng pagboto sa mga taong karapat-dapat, tapat at matyagang maglilingkod sa bayan. Kasama niyong kaming nagdarasal para sa tagumpay ng ating advokasya, alang-alang sa kapakanan ng ating mga komunidad at kapwa Pilipino. Isa mapangpalang araw po sa inyong lahat. Ang lahat na ito ay ating ginagawa para sa Diyos, sa bayan at sa bawat Pilipino. Syukran. So ito yung kung saan VP Sara mention the names of the PDP Laban. Iboto po natin sa darating na halala ng ating mga re-electionist senators na sina Senator Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo. Isama po natin sina Philip Salvador, Atty. Raul Lambino, Atty. Jesus J.V. Hinlo at Atty. Jimmy Bundok. At syempre po,
ang ating matibay na partner sa Kongreso na si Sagip Party List, Representative Rodante Marcoleta, at si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ KOJC. May mga iba dito nagtatanong, hala, bakit hindi nasali si Atty. Vic Rodriguez? Kasi ang na-mention ni VP Sara ay ang Partido Demokratiko Pilipino or PDP Laban. Hindi, bago lang yata na alam ni VP Sara na si Atty. Vic Rodriguez ay na-adapt o inadapt ng PDP Laban. So, ganun din mga kabibig. Huwag natin kalimutan si Atty. Vic Rodriguez. So, ano na ngayon?